Hi there mga beloved yung soulmates, welcome to Renzo Tarot Channel. Andito naman po tayo para pagsamahan ng isang soulful and meaningful na tarot reading. And mega shoutout po sa ating mga napakamamahal na mga OFWs na lagi nakaabang, nakasubaybay sa mga panig kayo ng mundo. Naroroon, maraming salamat po. And if this is your first time po sa ating channel, please don't forget to like, mag-comment po kayo at mag-subscribe. Sapagkat malaking tulong po yan para sa paglago ng ating channel. Okay, bago po tayo magpatuloy, I am extending my prayers, lalong-lalo na po sa aking mga kababayan sa Bicol na nagsasuffer po ngayon ng baha na dulot ng bagyong Christine. Let's include them in our prayers na sana po makabangon po agad ang ating mga kababayan. And I am planning po nakasama po sa magiging revenue po sa kikitain po nitong ating mga videos ay tutulong po tayo sa abot ng ating makakaya, kahit konting tulong po sa ating mga kababayan na nasalanta ng bagyo sa Pilipinas, lalo na sa Bicol region, sa aking hometown po sa Masbate, at sa mga karatig probinsya po sa Albay, Sorsogon at Camarines Sur. Okay, sige po, kaya tulungan niyo po ako, panoorin niyo po ito, i-share at lalo na mag-subscribe po kayo para nakapanood na po kayo at nakatulong rin po kayo. Sige, ang ating po reading ngayon, reading for November 2024 is para sa ating mga pinakamamahal na nasa sign ng Aquarius. Maganda kayo Aquarius, para sa inyo itong reading natin ngayon. Sige, last one shuffle. Sige, ito na. Huwag na natin pang patagalan pa. Spirit Universe, Spirit Guides, bigyan niyo po kami ng 10 baraha para sa aming reading sa November 2024 para sa mga Aquarius. Ulitin ko po, if this is your first time po sa ating channel, don't forget to subscribe po. Subscribe. Kasi yun lang po, sana po. Ayun, kumukuha po tayo ng 10 baraha at nilalatag natin. Yun ang ni-interpret natin base sa energy na binibigay ng universe sa atin. At isineset na natin yung 10 para hindi na tayo mag-shuffle mamaya, hindi tayo ma-distract. Tuloy-tuloy ang ating reading, okay? 2, 4, 6, 7. Meron na po tayong 7. Kukuha pa tayong 3, ha? Spirit Universe, Spirit Guides. 3 baraha pa po. 3 cards please for Aquarius. November 2024. 2, 4, 6, 8. Last one, Spirit Universe, Spirit Guides. Okay. Sige. Spirit Universe, Spirit Guides. Kuha tayo ng isa. Kunin na nga natin tong nakausli. Sige po. Okay, Aquarius, maghanda kayo, ha? Maghanda kayo sapagkat eto na. Sige. Ilatag lang po natin ang iyong 10 baraha. Maraming salamat po, ha. Ulitin ko. Utang na loob ko po sa inyo ang napakabilis na paglago ng ating channel. Sapagkat kung wala po kayo na lagi nandyan nakasuporta, nakasubaybay, laging nakaabang sa ating mga readings na ginagawa, ay wala po ang Renzo Tarot Channel. Sige. Unang baraha, pambungad mo Aquarius, November 2024 is King of Cups. Ang nararamdaman ko ditong energy is that parang nasa sitwasyon kayo ngayon na parang ang dami nyo nang napatunayan. Ang dami nyo ng achievement, success, and magpapatuloy pa daw ito. Aquarius, ibig sabihin ay talagang umayon sa iyo yung swerte at aayon pa sa iyo ang swerte. Dahil daw sa sipag at tiyaga mo na isa kang tao na puno ng determinasyon at puno ng positibong pananaw sa buhay, talagang lumalapit sa iyo ang biyaya at blessings na binibigay ng universe. At ang kagandahan dito ay pinapahalagahan mo daw ito, Aquarius. This King of Cups just showing na kayo yung taong talagang determinado, hindi nagpapapigil, walang makakapigil kapag mayroon talagang nais gawin, ay talagang tinatapos mo to or talagang ginagawa mong lahat para makamit ito. Okay? Pangalawa ay okay. Aquarius, makinig ka, ha? 5 of Swords. Although, kahit daw medyo kahit pa paano nagiging magaan ang buhay dahil sa mga bagay-bagay na iyong nakakamit, napupundar, naiipon, ay it seems na parang hindi halata, hindi masyado alingid sa kaalaman ng karamihan, pero deep inside, sa loob-loob mo daw, Aquarius, ay parang apektado ka sa mga sinasabi ng mga tao sa paligid mo, apektado ka sa mga action, sa mga movement, sa mga tao sa nakikita mo sa paligid mo.
parang nakikita ko nga dito is that parang ginagawa mo itong mga bagay na to, kung ano man to, it's because may something na parang gusto mo rin patunayan na kasi nga si ganito meron na, si ganito. Hindi ibig sabihin na inggit ka, but it seems that parang you are in a competitive, parang nasa competition kang sitwasyon na parang gusto mo rin. Although pinaghihirapan mo yan, yes, hindi mo to hinihingi sa iba, pero kasi parang ginagawa mo yan, it's because you want also to prove to someone, to everybody na yes, I can do anything dahil sa pagsisikap ko. But kasama dito kasi nagawa mo rin to, it's because there are some people around you, around in your life, like yung mga tao, kamag-anak, kaibigan sa isang community, sa paligid mo na dati ay talagang grabe yung pag-down or yung pag-judge ba sa iyo na kung kaya mo ba to. But now, since you have proven everything, talagang napatunayan mo ay talagang itong mga tao na lalo na nakikilala mo ay wala silang magagawa dito sa mga bagay na nangyayari sa buhay mo. Okay? Pangatlo, Three of Wands. Okay. Three of Wands comes November 2024. Aquarius, ay kailangan nyo daw magnilay-nilay, self-reflect. Reflection sa mga bagay-bagay. Take a moment to pause or to stop muna. Huminga muna ng malalim. Okay? And evaluate everything. Kung tama ba, kailangan anong mga susunod na steps na gagawin, kung pagpapatuloy pa ba, or it's all about reflection kasi mahirap na, 'di ba? Kailangan niya, 'di ba, yung sasakyan kung diretso, kailangan din may preno. Okay, although maganda yung hangarin, although maganda yung mga ninanais mo, pinaplano mo, but sometimes kailangan nating tumigil sa isang gilid, huminga ng malalim, magpahinga to clear out your mind or to relax your life para somehow makapag-isip ka na maayos ka mamaya. Although maganda yung end result na gusto mo makamit, makamamaya hindi na maganda naman yung pinagdadaanan mo o yung mga makamamaya sa sobrang bilis ng gusto mong destination na mapuntahan ay may mga nasasagasaan ka na. Just take time, November 2024, to reflect, okay? To examine or evaluate yourself. Okay, kung may kailangan pa ba or ano ba maging matalino or maging wise sa mga susunod na steps or hakbang na iyong gagawin. Pang-apat is the Judgment card. Okay, Judgment card is all about November 2024 is Aquarius, all about those mga matters, legal matters na kailangan mong isettle. Siguro meron sa inyo may mga binili na properties, or the other way around, may ibibenta, or it's all about legal matters. May iba din sa inyo na parang makaka-receive ng mga letter mula sa mga pinagkakautangan, like sa bangko or whatsoever. Well, it's not about parang bad thing naman na gagawa sila ng action. No, it's just about reminder. Para remind kayo na ganito sa obligation nyo. Or siguro merong iba dyan sa inyo na may kaso, kinasuhan, or kayo yung nagkaso, may kailangan isettle, may mga alitan sa lupa, sa pera, or ano man. Well, it's all about this Judgment card. It's all about settlement. Okay, ito yung perfect time para ayusin ang lahat ng bagay-bagay o pag-usapan ang mga bagay-bagay at madaan sa maayos na usapan. Panglima, sa first row natin Aquarius, November 2024. Wow, ang ganda. Itong kauna-unahang Pentacles na lumabas sa mga baraha mo. Pentacles is money. And Nine of Pentacles is just showing na talagang merong abundance. Nakaraan, ngayon at parating, meron talaga. Talagang nakatadhana kayo sa abundance. It's because itong abundance nito ay nanggagaling sa kasipagan nyo, nagiging buong ito sa determinasyon nyo, and this is just proving itong barahan na to ay nagpapakita lang talagang Aquarius comes November 2024 ay magpapatuloy ang mga biyaya financially, mga blessings na talagang makakamit mo. Ito, tingnan mo yan, Nine of Pentacles, and this will continue to uplift your spirit para mabigyan ka ng positibong pananaw sa buhay. Of course, di ba, ang tao pag may pera, but at least kasi pag ikaw yung kagandahan sa'yo, pag may pera ka is that na-uplift yung mood mo or na gumaganda yung personality mo, not because syempre kailangan mo ng pera na pang gastos kung saan-saan, but this one is
itutulong mo or may mga tao kang tutulungan or it's because maraming buhay ang mababago dahil dito. Okay? Sige, pang-anim sa second row. Pentacles naman. Magkasunod na pera. Okay. Five of Pentacles, Aquarius, is tingnan mo, is all about winter or ibig sabihin nasa lugar ka na malamig or siguro may iba sa inyo na nagtatrabaho sa isang malamig na lugar or yung bansa na yan ay may season na malamig like winter or basta malamig na panahon. But Aquarius, the bottom line here is that you will succeed. Okay, you will succeed in that area. Okay, this is the perfect moment or na parang huwag ka na muna mag-isip na umalis dyan sa sitwasyon na yan. You stay there at magpatuloy muna dyan kasi yan yung magagawa ng pera, magpaproduce ng maraming pera sa'yo kasi yan yung lugar na nasan kahit paano umaayon sa'yo yung tadhana. Okay? Or siguro meron iba sa inyo, Aquarius, na nagtatrabaho related sa something malamig. Siguro sa mall, manager, di ba? Malamig na area yan. Ice plant, magbe-business kayo ng yellowhan or whatsoever. It's all about cold thing, cold area na nagpo-produce ng pera para sa inyo. Tingnan mo, sunod-sunod na yung Pentacles, ha? Kanina yung 9 of Pentacles, 5 of Pentacles. Now it's Page of Pentacles. Okay. I can see here fulfillment, satisfaction, masasatisfy ka na kasi merong matatapos, merong completion sa mga bagay-bagay na pinaghirapan mo, maaring may ma-accomplish ka, may bago kang mabibili na property, makakabili ka ng sasakyan, mapopromote ka, magpapagawa ka ng bahay, or whatsoever. It's all about completion, matatapos or accomplishment, and you deserve it kasi talagang pinaghirapan mo ito and you've gone through. Parang marami mga narinig ng mga sinabi na about ganyan, inuna mo yung ganyan. Well, it's not their job. But dito, Aquarius, this Page of Pentacles is all about completion. Okay, sabihin matatapos or it's all about grant of wish or talagang patagal mong pinangarap at matutupad ito. Pangwalo, Hierophant. Magkatapat sila ni 3 of Wands, yung sabi ko yung reflection. Okay. November 2024, medyo yung kulang lang na ingredient or the missing piece in the puzzle na kailangan mo lang na matutunan is that kailangan mo, nakakalimutan mo daw yung sa spiritual side mo, yung pagiging madasalin or you're asking guidance from the universe sa Panginoon kasi parang although, yes, siguro na-overwhelm ka dito sa mga blessings, sa mga biyaya, but you forgot to acknowledge na ito pala ay nanggagaling sa Panginoon o sa universe. Yes, galing yan sa paghihirap mo, but it's because without the guidance of the ancestors, mga magulang mo na pumanaw na or mga ancestors, mga kamag-anak mga sa buhay, sila itong gumagabay sa iyo. And you don't need to forget that kailangan mo acknowledge sila bago matulog. You pray for them. Manghingi ka ng lakas sa Panginoon, sa universe, sa araw-araw kasi yes, hindi natin hawak ang buhay natin sa araw-araw. Baka mamaya ma-overwhelm tayo dito sa mga blessings and mas lalo nating makalimutan sa buhay natin na kapag binawi yan, universe, ay nako, isang bagsak tayo. Doon natin ma-realize na hindi pala tayo may hawak nitong mga bagay sa mundo. Temporary lang pala ito. After all, marunong tayong magpasalamat sa mga biyayang natatanggap natin. It's all about spirituality. Magdasal, ha? Don't forget to pray. Sa 7 of Pentacles, yung pangsyam mong baraha, 9th card mo, Aquarius, November 2024. 7 of Pentacles, although pera siya, but it seems na ay nakikita ko dito parang last month ng November, it seems na parang medyo magkakaroon ng konting problema, minor glitch, minor problems in terms of finances. Although assured kayo ng ng blessings, ay sige ko lang, there's a part o parang may part na last ng November na ayun, although masosolve naman kasi kung titingnan mo yung pitch, yung card, there is Pentacles, di ba? Pentacles are money, but seems na parang hinahanap niya kung saang part, but it can be solved kasi merong mga paraan
like this one, this Page of Pentacles and this Five Pentacles. Maraming mga networks naman na maaring malalapitan or mahihingan ng tulong. It's because it's very easy sa panahon naman ngayon, like the use of technology. But all in all, this is a good card. You just need to find, kailangan mo lang alamin or kung saan ba, or kailangan mo lang pag-aralan kung ano yung tamang way or the best way, kasi kailangan maging maingat sa mga desisyon na gagawin, otherwise it will still fail. Okay, then 10th and last, Chariot card is movement. Okay, there will be movement. Merong iba sa inyo na siguro if you're planning to move parang sa bagong bahay or mag-move ng tirahan sa ibang lugar, or it's like you're planning to travel to abroad. Chariot is all about movement, and dahil positibo naman, all of these cards are positive, then this Chariot card is just assuring you that it's all about elevation also. Parang mag-elevate ka sa position. If there are some of you na plan or parang nag-asikaso ng mga papers for promotion, this Chariot card is the best sign na talaga magsasucceed kayo dito. And this is a beautiful cards in terms of someone na hopeless, na parang nawawala na ng pag-asa, na kung meron pa bang hope in terms of progress sa career. And yes, you are assured because this Chariot card is a card of success and granting wishes. And since lumabas itong Page of Pentacles, tingnan mo, itapat natin siya, all of them as yellow color, it means that you are assured of beautiful things that will come in your way. Okay? That's it. Isa namang soulful and meaningful na tarot reading natin pinagsamahan. Thank you for always watching, and maraming salamat po. At pag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please do subscribe our channel. And don't forget to like, mag-comment din po kayo kapag naka-resonate kayo. Thank you so much. Mag-ingat po kayo lagi. Maraming salamat, and God bless us all.